Tanji. Thank you for watching Kababayan today. It's buwan ng kababaihan, Marso. March is Women's Month, and that's why we're talking to a very empowered Filipina from the world of show business. Kilalanin natin si Judy Ann Santos. Hi, Judy. Matagal na tayong hindi nag-usap. Matagal na talaga. Oo. Matagal na. Parang nung last pa. Gimmick the reunion pa. So it's been a couple of years, but Yes. lumaki ka sa industriyang ito, di ba? yes. Pag-usapan muna natin sa pinaka-umpisa. Let's talk about your childhood. I pretty had the normal childhood naman when I was working already. At 8 years old, hindi mo naman iisipin na yung ginagawa mo, nagtatrabaho ka, hindi ba? So basically, I was having fun. Na-enjoy ko yung ginagawa ko, yung environment. Ang dami kong nakakasamang mga iba't ibang tao, iba't ibang artista. So, I would always look forward to a taping day or shooting kasi nga, marami akong nag-e-explore ako sa set. Para akong isang Girl Scout doon kung saan ako nagpupunta. And at that time naman kasi, very safe naman yung environment. Kaya, ako nun boyish na bagets. So, they would allow me to go to the catering, makikiluto ako doon, punta ako sa kwarto ng mga malalaking artista, doon ako matutulog, bigyan nila ako ng chocolate. So, talagang nag-e-enjoy talaga ako. So, gusto kong sabihin na my childhood is very rich. Talagang hindi ko siya ipagpapalit in any other way. So pag-usapan natin, dahil batang showbiz ka, ano yung experience na yon? I think malaking bagay yung iba't ibang tao yung nakakasama mo. Iba't ibang professional na tao yung nakakasama mo kasi nami-mirror mo yung responsibilities nila, nami-mirror mo yung pagiging mature nila, and at the same time, the way they treat other people, nakikita mo na, ay, ganun pala dapat. So, sila yung naging sila yung naging role models ko. Sila Ate Maricel Soriano, sila Sharon Cuneta. Growing up, sila yung nakakasama ko sa pelikula, sa TV. So, alam ko na yun pala dapat yung tamang pagtrato sa crew, sa nakakatanda sa'yo, sa mas bata sa'yo. And at the same time, nagkaroon ako ng sense kung paano talaga mag-value ng money. Through them, oo nga, hindi pala talaga madaling kumita ng pera. So at a very young age, I already know na mas swerte ako na nakapasok ako dito sa part na to ng pagtatrabaho, ito pag-artista. Dahil ina ka na ngayon at meron ka ng mga anak, and because you started working so young, what are the things that ayaw mong ma-expose sila na naranasan mo? Siguro yung puyat, basic things. Wala naman talaga. Wala naman akong naranasan nung bata ako na masasabi kong hindi ko gustong maranasan nila. Kasi doon ako nag-mature . Doon nabuo yung pagkatao ko. Doon ko nakilala kung ano talaga yung gusto kong gawin. Kung ang case lang ngayon is just like before nung bata ako, I would allow them to go into show business and learn the ins and outs of my world, di ba? Pero ngayon kasi it's a totally different world, it's a totally different environment. Nakakatakot. Iwan mo yung mga anak mo dyan, ang dami na nilang napipick up na words, ang dami nilang napipick up na mannerisms, na attitude, na totally, parang, paano mo nang gagawa to? Paano nyo nasasabi yan sa mga bata? So you have to shield them from that. Kasi hindi mo naman, nung kami ng bata ako, walang ganyan . Ngayon, talagang lahat ng bata, nagmumura, lahat ng bata. Oh my God, talagang, siguro kung meron man akong isang bagay na ayaw kong maranasan lang nila is, actually hindi, wala pala, I'm sorry, wala pala akong kasi gustong hindi nila maranasan na pinagdaanan ko. Kasi ako naniniwala ko na if it weren't for those experiences, I wouldn't be where I am now. I wouldn't be me. Alright, so when we return, kakusapin pa rin kita at tatanungin ko naman yung iba-ibang roles mo bilang isang babae. Okay? Here on Kababayan Today.